Ghost town kung tawagin ang aming baryo, Miss Anne. Isang baryo na nilisan ng halos 70% ng tao matapos mawala ang malaking kumpanya ng bakal. Bagamat nawala na ang karamihan ng tao, ay patuloy pa ring tumatakbo ang negosyo, katulad ng malaking sinihan na dinarayo pa ng aming mga karatig isla sa tuwing araw ng Lunes at Martes. Dahil ito sa pinalalabas ang paboritong pelikula ng mga taga-probinsya, mga pelikula ni FPJ o kaya hindi naman ay mga pelikulang Tagalog. Taong 1980s ay kasikatan ng mga pelikula ni FPJ at totoong tumatabo ito sa aming baryo. 1972 ay bumagsak at naglaho ang Philippine Iron Mines sa aming lugar. At bagamat wala na ito, Miss Anne, katulad ng malaking sinihan, ay nananatili pa rin ang mga istruktura katulad ng domestic airport, bangko, magagandang hotels, at remains na magagandang fountains na siguro'y pasyala noon ng mga taong may matataas na posisyon sa kumpanya. Isa ko sa tagahanga ni FPJ, Miss Anne. Kaya naman, sa tuwing araw ng Lunes, kapag ipinalalabas ang pelikula ng nag-iisang hari ng aksyon, ay hindi agad ako umuwi sa aming bahay matapos kong lumabas mula sa eskwelahan. High school ako noon, Miss Anne. Nasa unang taon ng sekundarya. Tuwing may palabas sa FPJ sa aming sinihan, ay hindi pwedeng hindi ako manood. Mapagalitan man ako ni nanay. Mula alas 5 ng hapon, ay alas 9 na ako lumalabas ng sinihan. Alas 9 ng gabi. Inuulit-ulit ko talaga, Miss Anne, ang pelikulang aking pinanunood. Isang ordinaryong araw iyon ng Lunes. At nakangiti pa akong lumabas ng sinihan matapos mapanood ang Muslim 357 ni FPJ. Desisyonado akong maglakad ng gabing iyon dahil alam kong wala ng tricycle na namamasada sa oras na yon. Alas 9 ng gabi, kung kaya wala akong magawa kundi ang maglakad. Kung meron mang mamamasada na tricycle sa gabing iyon, Miss Anne, ay tiyak ako na sisingilin ako ng doble. May kalayuan ang aming tinitirhan mula sa sentro ng baryo. Palibhasa ay malawak ang aming barangay at binubuo ito ng 10 purok. Ang aming purok ang nasa pinakasulok ng baryo na kailangan pa naming dumaan sa abandonadong airport o kaya'y tawag sa amin ay ang landingan. Ng mga panahong yon, Miss Anne, bagamat may ilaw na kumukonekta sa aming baryo mula sa Canoreco, tawag namin sa supplier ng kuryente, ang aming purok ang pinakahuli sa lahat. Pagpasok pa lamang sa bungad ng abandonadong airport ay napakadilim na agad. Marahil ang naiisip ninyo na ang airport na sinasabi ko ay ang lugar na may mga buildings katulad ng nasa NAIA. Hindi, Miss Anne. Isa itong malawak na lugar na may mahabang, hindi sementadong daan. Wala kang makikitang establishmento sa kalawakan ng lugar na ito, maliban sa napakahabang daan at kalawakang puro talahiban. Noong nabubuhay pa ang PIM o Philippine Iron Mines, dito naglalanding ang mga eroplano ng kumpanya. Sa dulo ng paliparan ay ang aming purok, Miss Anne. Kung titingnan ang bawat nakapaskil na numero, may 3 kilometro ko pa itong lalakarin. Malamig ang gabing yun, Miss Anne.
Malamig ang hampas ng hangin mula sa karagatan na nasa may kanang bahagi ng paliparan. Pasipol-sipol akong naglalakad. Dala ng kakaibang pakiramdam na naramdaman ko ng gabing yaon. Madalas ko itong ginagawa, ang maglakad sa kahabaan ng landingang ito kapag nanood ako ng sine at ipinalalabas ang paborito kong si FPJ. Subalit, iba ang gabing iyon, Miss Anne. Iba ang aking pakiramdam. May panlalamig akong nararamdaman. Sa pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin. Nagpalinga-linga ako. Katulad ng dati, wala ako ngayong nakasabay sa paglalakad. Wala silang Mang Tasyo at Mang Igme. Nakaraniwan na ay kakwentuhan ko habang naglalakad sa kahabaang ito ng landingan. Mahaba man ang aming nilalakad, ay nalilibang kami sa pagkikwento tungkol sa aming pinanood na palabas at lagi na habang nagkikwento ay inuulit ni Mang Tasyo at ni Mang Igme ang mga aksyon ng kanila ring paboritong action star na si FPJ. Laking gulat ko, Miss Anne, nang biglang lumakas ang hangin at may sumabit na plastik sa aking paanan. Dumikit iyon na para bang yumakap sa aking binti. Yumuko ako at tinanggal ito. Baliwalang nagpatuloy ako sa paglalakad. Malayo-layo na rin ang aking lalakad, Miss Anne, nang bigla akong nakarinig ng huni ng ibon. Isang tiktik. Sabay muling paghampas ng may kalakasang hangin. At naroon na naman ang plastik. Dumikit uli ito sa aking binti. Kaparehong plastik iyon na dumikit sa akin kanina. Miss Anne, nag-iba ang aking pakiramdam. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok. May 1 kilometro pa ang aking lalakarin at nakaramdam na ako ng takot. Inayos ko ang knapsack na nasa aking likuran. Ito ng aking mga gamit sa eskwelahan. Naisip kong tumakbo ng mabilis. Pero nagulat ako nang pagkatanggal ko ng plastik at buong lakas na itinapon ito. Animoy nakayakap na ito sa akin. Dahil nakakulapol ito sa aking katawan, ramdam ko ang higpit pagkasalampak ng plastik na ito sa aking katawan, Miss Anne. Ramdam ko ang puwersa nito na hindi ko maipaliwanag. Napasigaw ako. Taranta. Buong lakas kong hinawi ang plastik sa aking katawan. Buong lakas ko rin itong itinapon. Bumalik uli sa akin ang plastik, Miss Anne. Yumakap uli ito sa aking katawan. Kung gaano katagal ang aking sigaw ay hindi ko na alam. At kung gaano kabilis ako napatakbo ay hindi ko rin alam, Miss Anne. Nahintatakutan ako. Nakita ko ang plastik na lumutang sa aking harapan. Dinambahan uli ako nito. Sa pagkakataong yun ay sa ulo ko na ito kumulapon. Hindi ako makahinga. Naghahabol ako ng aking hininga. Bert! Okay ka lang? Ha? Anong nangyari? Nakita ka naming nakahandusay, wala kang malay. Nakita ko, Miss Anne, ang nakaparadang tricycle. Si Marco iyon at ang kanyang asawa. Kapitbahay ko si Marco. Nakita ka namin dyan nakahandusay. Mabuti na lang at napadaan kami. Abay, madaling araw na mag-alas 12 na ng gabi. Ang nangyari sa'yo, Bert? Hindi magtagmi-tagmi ang aking isip, Miss Anne. Hindi ko alam ang aking isasagot. Wala akong imik habang nasa loob ng tricycle. Pilit kong iniintindi ang nangyari at kung totoo ba ang aking naranasan. Matinis na boses ni Nanay ang una kong nabungaran. Abay, damuho kang bata ka! Ang oras na! Ba sinabi ko sa'yo na pagkatapos ng eskwela ay umuwi ka na kaagad? Di madaling araw na, Berto! Saan ka ba galing na bata ka? Aling Biring, nakita po namin si Bert nakahandusay sa may landingan. Wala pong malay. Mabuti at kaunting yubyug lang namin ni Mrs. ay nahimas-himasan na. Abay, ano ba itong nangyari? Medyo bumaba ang tinig ni Nanay
at napalitan yun ng tinig ng pag-aalala. Hindi nga po namin alam, Aling Bering. Tinatanong namin hindi naman sumasagot. Ano ka mo, cellophane? Makalipas ang ilang araw, ay nagkalakas loob akong ikwento kay nanay ang nangyari sa akin doon sa landingan. Nag-aalmusal kami ng umagang yun. Opo, Nay. Cellophane nga po. Parang pinapadpad lang ng hangin. Pero ramdam ko ang pwersa niya, Nay. Nawalan ako ng malay nang kulapulan ako nito sa ulo. Iyon bang nangyari sa'yo? Kaya ka natagpo ang walang malay ni Mauro. Tumango ako, Miss Anne. Abay, yun na nga ang sinasabi ko sa'yo, Berto. Delikadong maglakad ng 10 oras ng gabi sa landingan. Nay, matagal na po akong naglalakad doon. Kasama si Namang Igme, wala naman nung ganun. Ay, siguro'y natakot ka lang, kaya kung ano-anong nakikita mo. Sinasabi ko sa'yong bata ka. Pagkagaling sa eskwela ay diretso na agad, umuwi. Hindi at kung saan-saan ka pa pumupunta. Mga ilang araw din ang nakalipas matapos ang pangyayaring yun, Miss Anne. Isang hapong nagpapahinga ako sa duyan sa labas ng aming bahay nang may dumaang isang matanda sa harapan ng aming bakuran. Uugod-ugod ito at kuba na sa sobrang katandaan. Bago lamang ito sa aking paningin, alam kong walang ganitong matanda na nakatira sa aming purok. May hawak itong isang tungkod. Sumulyap ito sa akin at ngumiti nang makita niyang nakatingin ako sa kanya. Uugod-ugod ito at kuba na dahil sa katandaan. Huminto ito sa pintuan ng aming bakuran at sumitsit ito sa akin. Nagmuestra ito at pinalalapit ako sa kanya. Ano po yun, Lola? Abay, kagwapong batang ere. Pwede ba akong makahingi ng kahit kaunting tubig? Ay, ako'y uhaw na. Abay, napakahaba ng aking nilakad. Kaya sana'y ako'y makikiinom. Wala pong problema, Lola. Walang pag-aatubili kong sagot. Nakasuot ng kwintas na yari sa shell ang matanda. Kulay puti na ang buhok nito at kulubot ang maliit na mukha. Nagulat po ako, Miss Anne, nang sa pagtalikod ko saglit, biglang nawala sa paningin ko ang matanda. Napaisip ako kung ba't bigla iyong nawala. Sa bagal at uugod-ugod nitong paglakad, ay alam kong hindi agad iyon makakalayo at mawala sa aking paningin. Isang katanghaliang tapat, naglalakad ako sa may paliparan. Nang makita ko ang matandang humingi sa akin ng tubig, napakabilis nitong maglakad at ang nakakakilabot ay paatras ang lakad nito. Aswang! Isang aswang ang matandang nakita mo! At paano mo naman nasabing isang aswang yun, ha? Isagani? Mahina ka talaga mag-isip. Paano ang isang ugod-ugod na matanda ang bilis-bilis lumakad at paatras pa? Grabe ka talaga. Kung ano-ano ang sinasabi mo hindi totoo ang aswang. Teka, di ba naikwento mo na parang napaglaruan ka sa landingan? Yung niyakap ka ng plastic? Baka siya na yun. Baka siya na yung matanda, Berto, ang may kagagawan. Tumigil ka nga. Saway sa kababata kong si Isagani. Hindi maalis sa isip ko ang matandang iyon. Bumabalik-balik sa isip ko ang paglalakad nito ng paatras at napakabilis. Totoo nga kaya ang aswang? Buo ang aking desisyon na alamin ang katotohanan, Miss Anne. Kaya naman, inaya ko ang aking mga kaibigan na pumunta sa landigan. Tamang-tama. Sa pagsapit ng gabi ay kabilugan ng buwan. Rin bilang isang kabataan, hindi ito tinanggihan ng aking mga kaibigan. Nang ayain ko sila dahil gusto rin nilang makakita
ng personal na aswang. Di ba kayo natatakot? Kasi ako natatakot ako. Ani Michael, na alam namin na pinakamahina at pinakaduwag sa grupo. Nasa kalagitnaan na kami ng landingan. 5 kaming magkakasama, Miss Anne. Si Isagani, Yael, si George, si Michael at ako. Nang may marinig kaming humahagihik, napalingon kami sa isa't isa. Natatakot na rin ako, Miss Anne. Takot na rin ang aking mga kasamahan. Nang sa may hindi kalayuan, may namataan kaming isang babae. Mahaba ang buhok nito at nagsasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nagsiksikan kami, Miss Anne, sa takot. Napakagaling sumayaw ng babae. Suwabe ang indayog nito at galaw ng mga kamay at balakang. Para itong isang prinsesa na sumasayaw katulad ng napapanood namin sa sine. Kung hindi ako nagkakamali, Miss Anne, isang sayaw ng belly dancing ang isinasayaw ng babaeng iyon. Paglingon ko'y napatunganga ang mga kasama ko. Waribay, nabatubalani sila sa ganda ng babaeng sumasayaw sa ilalim ng buwan. Napakahaba ng buhok nito at napakaganda. Waribay isang modelo ng shampoo sa sobrang ganda. At ang haba at itim ng buhok nito'y sumasabay sa bawat galaw, sumusunod sa bawat indak ng kanyang sayaw. Nakangiti ito sa amin at nagmuestra ito na pinalalapit kami. Nag-atubili ako, Miss Anne. Naisip ko, hindi pamilyar sa akin ng babae. Hindi ko siya kilala at noon ko lamang siya nakita. At wala akong kilala sa mga kababaryo ko na ganito kaganda at ganito kagaling sumayaw ng belly dancing. Naisip ko unang-una, isa ba itong engkanto? Napakaganda niya. Binatukan ko ng marahan si Yael. Hindi yan tao. Napalakas yata ang aking pagkasambit, sapat para marinig ng babae. Tumalim ang tingin nito sa amin, Miss Anne. At laking gulat ko nang ituro sa akin ni Michael ang anino ng babaeng iyon. Kung anong ganda ng buhok ng babaeng iyon sa aming paningin, bakit sa anino nito ay nagtatayuan ang mga buhok at para itong bruha, Miss Anne. Aswang! Aswang ang babaeng yan! Alisto kaming inilabas ang buntot pagi na aming daladala. Handa kami sa gabing yon, Miss Anne. Dala namin ang asin na may dasal at tubig na benditado. Pati na rin ang mga buntot pagi na lagi naming tago sa likod ng mga pintuan ng bahay namin. Biglang nagbago ang anyo ng babae. Naging matandang hukluban ito. At nakakatakot at buhay na buhay ang mga buhok nito. Lumilipad ang mga buhok nito pataas at kitang-kita mo talaga, Miss Anne, na may buhay ang mga ito. Isa itong manlalayog. Naisip namin na hindi uubra ang mga buntot pagi na dala namin. Ayon sa kwento ng matatanda, ang manlalayog, ang kahinaan ng manlalayog ay apoy. Mabilis akong nag-isip, Miss Anne. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay kitang-kita ko ang mga tuyong talahiban. Kaya hindi ako nagdalawang isip. Natapunan ito ng pusporong may sindi upang makabuo ng isang malawak na apoy. Mabilis itong gumapang sa kalawakan ng talahiban. Laking pasalamat ko, Miss Anne, na tag-init ng mga panahong yon. Kaya naman walang kahirap-hirap na lumaki ang apoy. Gumapang at gumapang pa ito. At kitang-kita namin ang hintatakot na mukha ng aswang. Taranta ito at nagsisisigaw. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Ni hindi siya makatakbo.
at ni hindi makagapang. Nagtinginan kaming 5. Iisang nabuo sa isip namin. Takot man sa aming gagawin, ay lakas loob kaming lumapit sa aswang at buong lakas namin siyang itinulak sa apoy. Ang magandang babae ay naging matanda at ang matanda ay naging isang manlalayog. Papalit-palit ang anyo nito, Miss Anne, habang unti-unting natutupok. Doon namin napagtanto na totoo ang sinasabi na matatanda. Kapag ang manlalayog ay nakakita ng apoy, ay hindi na nito alam ang kanyang gagawin. Unti-unti siyang natupok doon, Miss Anne. Hanggang wala na kaming makita ni kahit katiting na bakas ng manlalayog. Isang kwentuhan na lamang kinabukasan ang pagkasunog ng talahiban sa landingan. Kanya-kanyang opinyon ang mga tao. Una, na may nagtapon ng sinding sigarilyo o di kaya may mga nagtrip na mga kabataan kaya nasunog ito. Tahimik kaming 5, Miss Anne. Alam naman kasi namin na walang maniniwala kapag ikinuwento namin na kami ay nakainkwentro ng isang aswang na ang tawag ay manlalayog. Marami pong salamat sa ating sender na itatago natin sa pangalang Berto. At asahan nyo, mga kahiwaga, na marami pa tayong kwento na ibabahagi. Huwag lamang pong kalimutan ang mag-subscribe at mag-like sa ating mga ibinahaging kwento. Salamat mga kahiwaga at hanggang sa muli.